Hello, good morning guys. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayo. At meron tayong bago ngayon, fresh na fresh. At hindi ko inaasahan na ganito yung ano niya, karakter o yung pag-uugali ni BP Sara dito sa bago niyang press con, ano? At medyo siguro nadala na nung una, no? At medyo nadala siya ng bugso ng damdamin siguro nung una at nakapagsalita ng mga kung ano-ano. May pakinggan natin, hindi ko pa 'to napakikinggan. So mag-insert na lang tayo ng mga mga comments kung meron man, no? At let's go. Pakinggan natin. In the House of Representatives are politically motivated. Guys, nga pala, no, kasabay ito ng hearing doon sa sa House of Representative. At lagi niyang ginagawa to tuwing may hearing, halos sabay, no. Hindi ko alam kung nagipag-kompetensya siya sa sa views, pero tingnan natin, tuloy natin. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng ang hilig ni Sarang kumounter ng wala naman sa issue, no? Lagi niya sinasabi they're attacking sa political side, pero hindi malinaw yung tanong ng Quadcom ng House of Representative. Hindi na lang niya sagutin. Nakakauyam lang ba? Yung ini-expect mo panoorin siya tapos may sasagot siya about dyan. Talagang hindi siya sasagot, talagang pinipilit niya na ogag yung mga tao na nanonood na mapapaniwala niya. The part ng office, ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget. And lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. Lagi na lang niya sinasabi yung about sa budget na bahala na lang, pinabaya na lang sa kanila kung magkano at ano yung budget na ibibigay. Hindi naman yun yung gusto ng taong bayan na marinig sa iyo diba? Ano bang gusto natin marinig sa kanya? Explain niya yung confidential fund. Yun lang naman diba? Okay, meron siyang binigay sa COA na liquidation documents, pero questionable diba? Nandun si Mary Grace, paborito ko pa, Piatos. So naman, Sarah, Mary Grace, Piatos mo naman nakuha yan. May comedy pa na ganun. Explain mo na lang, ma'am, para matapos na yan, diba? Kanina nagpadala ka ng napanood ko yung counting part ng hearing, no? May pinadala siya doon, pero dinideny nila na meron silang part, no, sa paano ginastos yung na yan, yung confidential fund na yan. Okay, tuloy natin. Span of 4 days lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay para pansinin mo siya, parang hirap na siya magtahi-tahi ng mga istorya niya, no? Dapat compose ka talaga diyan, ma'am, dahil pag hindi sasablay ka diyan. Alam mo, pag hindi totoo yung mga sinasabi mo, katulad niya, parang lagi niyang pinalalabas sa mga nanonood ng na yan, ng tawag dito ng press con na yan, na talaga sinasadya na magkaroon ng pag-atake sa kanya. Which is, kung papansinin mo, karapatan ng tao talagang malaman yan.
naghahanap ng kasagutan kung saan napunta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Taxpayers money yan, madam. Niyo marimar ka, ma'am. Sige, tuloy natin kung meron tayong makuha medyo okay dito. O baka biglang uminit ang ulo nito. Nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started... Parang yung ginawa nila, parang admission na lang din yun, no? Parang hindi sila questioning. Bahala kayo. Parang hindi leader ba? Parang ano lang, parang sa bahay lang ba na isang anak na humihingi ng budget sa nanay, no? Na pang-project. Tapos sinabi ng nanay, nabigyan na kita nung nakaraan, nasa na yung pera. Di ba? Tapos sige na nga, dahil mong ano na o sige, bayan mo na, kung ano na lang, bahala ka na, parang ganun, parang napaka ano naman. Ginagawa niyang bata yung mga nanonood sa kanya, no? Well, totoo yung sabi ng tatay, mag-resign, mag-ano ka na lang tumigil ka lang sa politika kasi hindi mo alam yung ginagawa mo, madam. Hindi mo po alam yung ginagawa mo. Tuloy natin, baka meron tayong makitang maganda-ganda. Guys, hanggang 15 minutes lang tayo, no? Dahil bago lang tong channel natin, wala pa tayong hanggang 15 minutes lang. Hindi ako tawag dito, makapag long video, mga 15 minutes, try nating maximize na masakto. Attacking me in the budget hearing, hindi nila magawa kasi binitawan na namin yung budget, sinabi namin sa engineer. Ayun, no? Binitawan na lang. Ang ginawa nila, yung pinaglaban. What they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila. Ang kasi dyan, ma'am, no? Kahit na itanong sa'yo, kapag totoo ka sa bagay na ginagawa mo, as no mong sasagutin yan. Diba? Nagigets nyo ba yung sabi ko? Kahit saan ka pa dalhin na tanong, kahit na wala out of topic pa yan, about confidential funds, dapat masagot mo agad. Kasi kung okay naman wala namang problema, gastusin ninyo. Pero nasa tama, di ba? Nasa tamang paggastos, no? Hindi kung saan-saan. Malay ba namin kung kinurakot ninyo yan, di ba? Malay ba? Hindi ko naman sinasabing kinurakot ni madam. Again, uulitin natin, karapatan natin mga mamayang Pilipino tanungin yan. O yung sinasabi mo, ma'am, na 32 million taong bumoto sa'yo, sa tingin mo hindi taxpayers yun? Di ba taxpayers din naman yung mga yun? At sa tingin ko, karamihan doon tatanungin ka talaga kung saan mo dinala yan. As a leader, second na pinakamataas na leader sa bansa natin, tatanungin ka, kailangan mo sagutin.
Ito naman, ma'am. Diba? Simple lang naman, sagutin mo lang na maayos. Yun lang. Diba? Malay mo, diba? Pag nasagot mo yan, bumalik yung mga pagtitiwala sa'yo, tumaas ang rating mo. Diba? Okay, tuloy natin. Ilang minutes pa ba tayo? 10 patungkol minutes? sa May 5 pa. confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Sa tingin ko, alam mo naman talaga, mapupunta ka talaga impeachment stage, Madam Sara. Kasi ka-impeach talaga yung ginawa mo na yan. No? Akala mo di mo ma-explain kung saan napunta yan. Di ba? O ano man lang yung mga signatory na nandoon sa mga documents ninyo, ipaharap ninyo. Di ba? Para patunayan na talagang sila yung sa kanila galing yung mga ano na yan. Mga dokumento na yan. Di ba? Sila nag-issue sa'yo. O kaya yung mga ano mo, yung mga tao mo na pinadala mo sa Amerika na kung saan kailangan silang sumagot sa hearing today, no? Actually tomorrow, madaling araw na, no? Pinaalis mo, binigyan mo ng authority na mag-travel abroad. O sino yung pinaka key person na sasagot diyan? Diba? Grabe naman, madam. Franz Castro nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Yes. Ang problema Papunta sa yan kanila dun. kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian. Actually, hindi na maliwanag na impeachable talaga yung malversations of funds yan, no? Hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos yan. Actually, meron kang binigay na about sa mga rentals, no, na mga malalaking milyones na mga mansion ba yan, mga yan, no? Tapos may mga maintenance pa, 16 million, tapos yung pinakahuli 5 million maintenance. Grabe, no? Nakakagulat. Tingin ko na nakasanayan na lang to eh. Akala niya siguro na hindi na mauungkat to, kaya ngayon nagkakaroon siya ng problema. Talagang binusisi talaga ng House of Representatives to, di ba? Ng mga congressmen natin, di ba? Sko, utuloy natin ba? Pagkaroon natin 15 minutes natin na hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. Sa akin wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko kasi nung pumasok ako sa politika. Sino bang sisira sa pangalan ng mga empleyado mo, ma'am? Di ba? Hindi naman siguro ganun yung gagawin ng natin, mga congressmen. Lang kumbaga tignan mo, objective lahat ng mga tanong tungkol sa kung ano yung issue. Confidential funds, ma'am, di ba? Siyempre tatanungin sila dahil sila yung mga tao mo na nakapwesto kumbaga sa sa office mo na nag-aasikaso sa cheque, di ba? Saka yung isa, yung tao mo nung pa sa Davao, si Acosta ba yun? Hindi ako nagkakamali kung Acosta ba pangalan nun, apelyido nun, no? Alam mo talaga sila yung alam mong takot talaga sila na humarap dyan sa dahil talagang gigisain sila dyan. Yeah? Kaya yan ang ginawa mo. Ngayon, gumagawa ka ng press con na ganyan na walang makuha yung nasagot yung mga tao. Tuloy-tuloy ang hearing na yan, ma'am. At siguradong may impeach ka. Siguro ang tanong na lang dito, Madam Sara, are you ready about sa impeachment na darating sa'yo? Yeah. Yun lang, no? At sobrang tayo sa oras. At mahaba-haba pa tong ni Madam Sara. Mayroon pang